should temper the greed. How bad is the corruption now? Very bad. What makes you say that? Look at what happened sa Bicol. 200 inosenteng Pilipino patay dahil ninakaw yung flood control funds. Hindi katanggap-tanggap yun. Hindi katanggap-tanggap yun, Karen. Dapat yung nakapagpasko, kagaya nating dalawa, kagaya ng maraming Pilipino kasama pamilya, patay. O paano gagawin natin doon? Sorry? Hindi sila nag-sorry. Patay yun dahil ninakaw. Yung flood control funds, nasaan yung 5,500 flood control programs? Yan ang dapat natin pinag-uusapan. Yan ang dapat iniimbestigahan, hindi yung kung ano-ano. Pagkukulang ba ito ng Pangulo? O siyempre, siya Pangulo eh. Siya Pangulo eh. At sa kanyang termino, magdadalawang taon pa lamang, ay 500 billion pesos na ang sinabing nagasta sa flood control programs. Nasaan? Nasaan? Yung sa Bicol na nalubog, bilyong-bilyong piso yun. Bakit nalubog? Ano ang masasabi mo sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte? Hindi lamang dapat yung kay Vice President Sara Duterte imbestigahan. Lahat ng gumagamit ng confidential funds, kung may iimbestigahan, lahat. Pero hindi pwedeng isa lang. ang tanong is about Sara Duterte. Yung paggastos niya ng confidential funds, sinabi niya hindi siya magpapaliwanag sa Kongreso. Tama ba yun? Tama, sapagkat binibigyan siya ng COA until January or February of this year to comply with documentation. Yung notice of disallowance, Karen, ito'y malaking kasinungalingan. Ang notice of disallowance ay hindi kasong kriminal. Hindi yun finding of guilt. Yun ay para remedyohan mo yung mga kulang na dokumentong pinapasumiti sa'yo. At binibigyan pa siya ng January or February of this year. Therefore, the investigation conducted by the House of Representatives, if at all, premature. Huwag mong pangunahan ng COA. Constitutional duty ng COA yan. Article 9, Paragraph D, Section 3. So, Attorney, naniniwala kang walang maling paggamit si Vice President Sara Duterte sa confidential funds? Hindi pa dapat husgahan dahil meron pa siyang period to comply. So lahat ito premature. Let COA do its job. Huwag pakialaman ng Kongreso yung trabaho ng COA because it is not the core function of Congress to do the function of COA. Okay, next. Okay, next question. Pabor ka ba na gawing legal ang divorce sa Pilipinas? Hindi ako komportable dyan sa pagpapalegal ng gagawing legal ang O divorce. bakit? Ayaw mo yung salitang divorce? Sapagkat nandyan na yung annulment at yung legal separation. At sa tingin ko, sapat na yan. At again, on constitutional ground, mahirap naman basta lang tayong susuong sa divorce bill dahil malinaw na kinikilala ng ating saligang batas, Article 2, Section 12 of the Constitution. Pinapalakas kinikilala ang pagiging sagrado ng pamilya. In fact, it is treated as the basic autonomous social institution na dapat palakasin. So on constitutional ground, may reservation ako sa divorce bill. Next. Yan. Okay. Paano mapapahusay ang kalidad ng edukasyon ng Pilipinas? O siguro ang tanong na lang, magkomento ka sa edukasyon ng Pilipinas ngayon at sa pagbawas ng budget. Kulelat tayo, di ba? Kulelat tayo sa math, sa reading, sa science, at sa spelling. Tapos binawasan pa ni Bongbong Marcos ang 12 billion. Lalo tayong malulubog. We are not using our public money to do proper public investment. So maling-mali na bawasan mo ng 12 billion pesos ang Department of Education at isang kalang mo ang kinabukasan ng kabataang Pilipino, unahin mo ang ayuda ng mga mambabatas. Yan, maling-mali yan. Ang tanong ko sa iyo, kung naging senador ka, anong gagawin mo? What legislation will you do? I will work on amending the plunder law. Ibababa ko yung threshold ng plunder from 50 million to 5 million. At pag nagawa ko yan... Baka lahat makulong na. Hindi lang yan, Karen. Pag nagawa ko yan, ibabalik ko ang death penalty. Yun ang kaparusahan. Sapagkat higit pa sa heinous crime ang pagnanakaw. So ang plunder para sa iyo 5 million pesos tas death penalty. Yes. Okay. Dahil ang pagnanakaw ay pagnanakaw kahit magkano pang halaga yan. At singit ko lang, kahit sa banal na kasulatan, ang nakalagay lang doon, thou shall not steal, period. Hindi sinabing thou shall not steal ng more than 50 million. So wag nating paguluhin ang buhay natin, wag kang magnakaw, period. Alright, next. Ay,
ano ko, nagalaw ko to. Pumili ka ng okay. iba. Here. Yan, okay. Alright, eto. Sa issue ng West Philippine Sea, tama ba ang ginagawang pivot ng administrasyon sa US mula sa China? Hindi ako sang-ayon. Oh. Sapagkat tatandaan natin at nandito naman yung team mo, suriin ninyo yung naging pahayag ni Bongbong Marcos noong 2022 SONA. Nung sinabi niya as regards our standing in the community of nations that we shall be friend to all and an enemy to none. Nag-pivot ka na. Andito na tayo, kaaway na natin ang China dahil we're pursuing hindi na independent foreign policy, kundi interest na ng Estados Unidos ito eh. With the proliferation of US military bases. Yung EDCAng yan, US military bases yan eh. But that's not a US military base. EDCA is not. No, they call it EDCA, pero nandoon na yung mga Article 18, Section 25 of the Constitution. No foreign bases, troops and installation. Anong tawag natin sa EDCA? Andun ang tropa nila, nandun ang base, nandun ang armas, nandun ang bomba, nandun ang missile. That is essentially US military bases. But and even the Supreme Court said EDCA is constitutional. Pero nandirito na sila, Karen. Basahin natin ang Article 18, Section 25. I will not argue with the Supreme Court. I'm a member of the bar. Pero hindi naman lahat ng desisyon ng Supreme Court ay sinasang-ayunan ko. At marami din silang naging desisyon nung araw na binago rin nila paglipas ng panahon. Baka sakali, ganun din ang mangyari dito. Okay. Kasi sinabi mo, in one of your speeches, you said, dapat ihintunaan ng administrasyong ito yung belligerent rhetoric niya Yes. when it comes to the West Philippine Sea. Yes. Because we're putting our Filipinos in harm's way na nandoon sa teritoryo ng China. Yung Pilipino sa Macau, yung Pilipino sa Hong Kong, yung Pilipino sa mainland China, paano pag nagkaroon ng retaliation? Hindi yung gobyerno ng China, they will not do that. Yung mga Chinese doon, kawawa ang Pilipino, sino mananagot? Pero attorney, mas sang-ayon ka sa pag-handle ni Pangulong Duterte sa West Philippine No, Sea? ang sinasabi ko, let us diffuse and de-escalate the tension. Huwag nating silaban. Sapagkat yung ginagawa ng mga matatapang na nagsasalita dyan sa gobyerno, that is even punishable under RPC Article 118, Karen. Okay. Alright. Bawal yan. Ang dami ko pa kasi gusto itanong sa inyo eh. Ayoko matapos itong 20 minutes. Kaya pa ba isa muna? Oh, here. Kaya pa ba isa? Very quickly lang. Eto, mabilis dapat. Solusyon sa mataas na presyo ng bilihin. Kampanya ni BBM, nandun ka. Sabi nyo, ibababa nyo bigas. 20 pesos Wala kada na ako kilo. dun eh. Wala na ako dun. Kasalanan niya yan. Sapagkat yung budget, sinimulan natin sa budget, talagang inflationary yung budget. Hindi ito developmental budget na dapat sinusulong ng lahat ng Pangulo. Dapat, para malabanan natin yung pagtaas ng presyo, magsimula sa gobyerno. Belt tightening, austerity program, and fiscal discipline. Dapat wag tayong gumastos ng higit sa kinikita ng gobyerno. Parang budgeting mo lang yan sa bahay, Karen. You do not spend more than what you earn. Okay. Dapat ba ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Pakita muna nila yung ebidensya at hayaan natin yung mga senator judges mag-appreciate ng ebidensya kung sakasakaling tumuloy yan. Okay. Last words. Bakit dapat iboto si Attorney Vic Rodriguez? Sapagkat ako'y lalaban sa korupsyon. At alam ko kung paano labanan ito, amendahan ko yung plunder law at pag na-amendahan ko yan, ibabalik ko ang death penalty. Sapagkat pagod na pagod ang sambayan ng Pilipino sa korupsyon at nakita natin kung saan patungo ang ating bansa. Kawawa naman tayo.